Hello, madlang peeps, magandang araw sa inyo. So, eto gagawa ako ng pangalawang video kasi maraming tanong kung ano ba talaga yung pros and cons ng Surf to Sawa. Okay? So, ngayon, sisimulan ko muna sa pros. Simula tayo sa hardware. Ito yung modem, maliit lang naman yung modem. So, hindi siya nag-occupy ng malaking space. So ito yung isang pros para sa akin. So okay lang naman ito kasi marami pa akong panglalagyan ng mga gamit doon. Next is yung modem is hardwired from here, tapos pupunta doon sa labas, doon sa box. So pro ito kasi yung connection is walang loss, malakas yung connection, tapos hindi kayo nag-aagawan kasi meron kayong sariling line ng fiber. Ibig sabihin sayo lang tong line na to, wala kang kaagaw. Okay? So yung next na pros ito is load lang, wired na yung modem, hardwired na patungo sa box sa labas, tapos load pa. So meron kayong flexibility na pwedeng mag-load from 700, 380 at saka 200. So if tight tayo sa budget, so sulit na yun para sa akin kasi nagbabudget din ako. Ngayon, yung tanong natin is gaano ba kalakas etong Surf to Sawa? So i-compare ko ito sa first video. Etong pangalawang video na to is medyo 2 to 3 months ko na ginagamit si Surf to Sawa. So try natin is-speed test. Eto na yung moment of truth kung gaano ba talaga kalakas, kung sulit ba talaga yung pinabayad natin. Sandali lang, kukuha ko ng cellphone. So eto, okay, so eto ngayon, magsa-speed test tayo. Open ko yung speed test, tapos ang lalabas dito is ComClark. Tapos yung server is Converge ICT Solution sa Mandawi kasi taga Cebu po kami. So server na pinakamalapit dito is sa Mandawi. So sisimulan natin. Ito na, check natin. Oh, wow, mas lumakas pala. So sa last speed test ko is around 20 to 25 ata yun. So ngayon sa speed test sila, so if matagal ka ng user or matagal ka ng subscriber ng Surf to Sawa, lumalakas yung speed habang tumatagal. So ito yung pros para sa akin. Okay? So yun, download speed is 41.9, upload is 21.0. So eto, sulit, good job Converge. Ngayon, dito naman tayo sa cons. Okay? So dito, sana makakatulong ito, ang review na to, para if in case na meron kayong doubts or kailangan nyo pang more information before kayo makakapag-decide ng kung tutuloy pa talaga kayo na magpapa-install o mag-a-avail ng service ng Converge Surf to Sawa. So first cons, ito, meron ditong LAN port. Ito po ay wired connection patungo sa PC. So disabled po yan. So in case na magne-negosyo kayo ng mga PisoNet, Wi-Fi PisoNet, hindi po siya pwede. So if in case na meron naman kayong meron kayong PC na kailangan ninyong mag-connect, bibili lang kayo ng wireless adapter. Sandali lang. Wireless adapter gaya nito. Ito.
medyo, ayun, Wi-Fi, wireless adapter. So ito yung i-connect yung USB type to. So i-connect nyo kahit sa anong port ng USB ng PC nyo at tapos mako-connect na siya. So ito yung another way if gusto nyo gamitin ang Surf to Sawa modem using your PC. Okay? Another is if to turn off yung, if in case meron kayong brownout or turn off yung modem, yung password ng modem ay nagre-refresh or nagre-reset sa default. So gagawa ako ng separate video kung saan pwede tayong mag-reset ng password permanently. So sa ngayon, yun lang naman ang mga pros and cons na experience ko for this 2 months or 3 months na subscriber ng Surf to Sawa. So yun, etong video na to ay sana makakatulong sa inyong decision if gusto niyo nang magpa-install ng Surf to Sawa. So lalagay ko lang sa description yung lahat ng mga details or mga information like password change, or if in case na wala kayong internet, gusto niyo mag-refresh, baka pwede nating subukan na i-refresh muna yung line bago tayo tumawag ng technician. Okay? Marami pong salamat sa panonood ng video na to. So sana makakatulong, sana po makakadaming views tong video na to. At huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe at mag-like po sa video. So sa ganun, gaganahan naman po akong gagawa ng iba pang review. Maraming salamat po at magandang araw sa lahat.